What's up mga ka-TV? Welcome back dito sa J4 TV. Kamusta kayong lahat? So panibago na naman na video ang ating gagawin. So sa video na ito guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga appliances na malakas sa konsumo ng ating mga kuryente. So mamaya magbibigay na rin ako ng tips sa inyo kung ano yung mga kailangan nating gawin para maka-less tayo or makatipid tayo sa konsumo ng ating kuryente. So bago natin simulan itong video na to guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So wag na natin itong patagalin guys, simulan na natin. Ano nga ba yung mga appliances na malakas sa konsumo ng ating kuryente? Meron tayong tatlong appliances dito na medyo malakas talaga sa konsumo ng ating kuryente. So meron akong napanood sa TV Patrol, no? So i-reaction video natin at magbibigay na rin ako ng tips sa inyo sa mga gumagamit ng aircon, refrigerator o yung mga electric fan natin na tatlong appliances na malakas sa konsumo ng ating kuryente. So tara, panoorin natin. Nuknukan ng init at masikip ang tirahan ni na Felix pero talagang tinitiis nilang wag paandarin ng aircon. Tumaas kasi ang bill nila ngayon kumpara noong nakarang buwan. Tiis-tiis na lang pag medyo mainit sa labas tambay. So yan guys, kung mapapansin natin sa video na aircon ni Sir Felix is ang ginagamit niyang aircon is 0.5 horsepower, no? So mapapansin niyo diyan sa video na ang daming gamit dun sa loob ng kanilang kwarto. No, so yan ay nakakadagdag ng heat load lalong-lalo na pagka ang kwarto niya is lagpas pa sa 10 square meter at ang ginagamit niya na aircon is 0.5 horsepower. So pagka ganun kasi ang ginamit natin na horsepower dun sa ating kwarto, pwedeng ma-undersize yung ating horsepower. So ang mangyayari nun, walang ibubuga na lamig dun sa ating kwarto. Lalong-lalo na may mga gamit pa dun sa loob, may appliances pa yata siya, may mga damit pa yata dun sa loob. So, ayun kasi guys, yun yung nagdadagdag ng heat load na tinatawag. So, yung heat load na yun yung nagpapainit dun sa loob ng ating kwarto. So, pagkagagamit tayo ng mga aircon, kailangan natin sukatin yung kwarto at the same time kung open area lang ba ito, walang appliances, walang refrigerator, or mga gamit dun sa loob ng ating kwarto. Pagka gagamit tayo ng 0.5 horsepower, pwede na yun sa 9 square meter o 10 square meter. Pag open lang, yung kama lang yung nandun, lalong-lalo na ngayon guys, sobrang init ngayon ng panahon, no? Kakainin ka talaga sa malaki na konsumo ng kuryente pagka undersize yung gagamitin mong aircon dun sa ilalagay mo dun sa inyong kwarto. Tuloy natin guys. Si Mario naman, naka-on pa rin ang aircon kahit magtatanghali na dahil sa init. Handa na umano siyang magbayad ng mahal kaysa magkasakit. Pag magtipid ka na magtipid, yung sarili mo naman yung mas delikado yung kalusugan mo. Bakit? Kasi mas mahirap, mas malaking gastos pag ma-hospital ka. Tama nga naman yung sabi ni Sir Mario, no? Aanihin mo naman ang pagtitipid kung naka-aapekto ito sa ating kalusugan, lalong-lalo na pagka may high blood siya na kailangan niya ng malamig na lugar. Bakit kailangan niya pang magtipid, no? Kung makakaapekto sa katawan niya yung sobrang init. Pansin natin, 0.5 horsepower na naman yung ginagamit ni Sir Mario at the same time, meron pang kusina dun sa pinaglagyan niya ng aircon. Hindi mapapalamig kasi ng 0.5 horsepower yung kwarto o yung pinaglagyan mo pagka talagang madaming mga gamit. Kaya ina-advise ko sa inyo pagka gumagamit tayo ng aircon, kailangan talaga natin na tanggalin yung mga nakakadagdag ng init para patagalin niyang paandarin yung ating aircon. So tandaan natin na ang aircon is meron din sensor yan na pagka sobrang lamig dun sa loob ng ating kwarto or dun sa pinaglagyan ng ating aircon, mag-automatic shutdown yung ating compressor. So dun po tayo makakatipid ng konsumo ng ating kuryente. So halimbawa, yung 0.5 horsepower, napakadaming appliances pala dun sa loob ng inyong kwarto. At the same time, may open area pa, may mga butas, yung ilalim ng pinto nyo na nakakalabas pala yung lamig doon, under yung ating compressor. Pagka gagamit tayo ng aircon, lagi kong pinapayo sa inyo na takpan lahat yung pwedeng labasan ng lamig. Kailangan mong ikisame yan.
kailangan mong takpan yung mga bintana natin na pwedeng labasan ng lamig at yung ilalim ng ating mga pinto. Kailangan close yan, at the same time open area lang siya para mabilis niyang palamigin dun sa kwarto, mabilis na mamatay yung ating compressor. So doon po tayo nakakatipid sa konsumo ng ating kuryente. Kailangan na tugma yung horsepower ng ating aircon at yung ating square meter, yung sukat ng ating kwarto. Napaka-importante yan, lalong-lalo na pagka first time ka palang bumili ng aircon. Yan yung isang isaalang-alang mo. Kunin mo kaagad yung sukat ng inyong kwarto para alam mo kung anong horsepower. Napakalakas sa konsumo ng kuryente pagka hindi parehas yung horsepower dun sa ating kwarto, no? So yan po yung payo ko sa inyo. Inisa-isa ng Meralco ang mga appliances na nagpapalobo sa bayarin sa kuryente ngayon tag-init. Una na ang aircon. Halimbawa, ang conventional na 1 horsepower naglalaro sa 4 hanggang 5 pesos kada oras ang konsumo. Pero ang inverter na 1 horsepower nasa 3 pesos lang kada oras. Ang electric fan, 64 centavos kada oras, pero ang DC fan nasa 30 centavos per hour. Ang conventional ref naman na 7 cubic feet, 9 to 10 pesos per day. Pero ang inverter type nasa 7 to 8 pesos naman. Mas marami kang electric fan na bubuksan. Ang ref mo, dahil siyempre mainit ang panahon, malamang bukas-sara. Air conditioning units, kung dati 8 oras, okay ka na. 7 hours, okay ka na. Mas mahaba ngayon, magiging sabihin na natin 10 to 11 hours. It's really the volume of electricity that you consume. Sa tindi ng init, kahit hindi nadagdagan ng oras ng gamit sa cooling devices, pwede pa ring tumaas ang bayarin. The tendency really is for the compressor to work double time. At saka mas matagal din yung tinatawag na level na ma-reach niya yung cooling level doon sa kwarto o sa sala o kung saan man parte ng bahay dahil sa init ng panahon. So, tip ko na lang din sa inyo guys, pagka may budget lang din naman kayo at may pera kayo na nagbabalak kayo na bumili ng appliances like aircon and refrigerator, mas maganda na bilhin nyo na lang din yung inverter type. Napakalaking tulong at napakatipid talaga ng inverter type, lalong-lalo na pagka gumagamit tayo ng aircon at refrigerator. Yun nga, sabi ng Meralco, iwasan natin na paandarin lahat ng electric fan natin. Dahil ang electric fan is 80 watts, 90 watts, lalong-lalo na yung mga electric fan na ginagamit natin is yung may motor. Mataas po sa wattage po yan, yung mga electric fan na yon. Umaabot ng 85, 80, or 90 watts. Depende sa electric fan pa na ginagamit mo. Halimbawa, industrial, umaabot yan ng 100 watts. Maitip ko na lang din sa inyo, pwede kayong bumili ng clip fan o yung sikat ngayon na electric fan, yung maliit. Pati dun sa ginagamit namin sa bahay, hindi na ako gumagamit ng with motor na electric fan dahil ayun nga, mataas sa konsumo ng kuryente at the same time, mataas sa wattage. Compare natin dito sa mga clip fan, mababa lang yung wattage. Kasi ang mga clip fan umaabot ng 5 watts, 10 watts. Kumpara mo dito sa electric fan natin na 80 to 85 watts o minsan 100 watts. Depende sa laki ng electric fan na ginagamit nyo. So, yan yung may ipapayo ko sa inyo na pwede nyong subukan yung mga 10 watts na electric fan. Kung hindi pa kayo familiar, ayan, ganyan yung itsura niya, yung nasa screen. Ganyan yung mga ginagamit namin ngayon sa bahay. At madami ng mga gumagamit ngayon ng ganyan. Sa Shopee, sa Lazada lang din nabibili. So, mamaya ilagay ko yung Shopee link na kung saan namin nabili yung clip fan na yan. Sa refrigerator naman, iwasan lang din natin magbukas-sara. Dahil pagkabukas tayo ng bukas, papasok yung init. Dahil nga yung loob natin ng bahay, sobrang init ngayon, papasok yung init dun sa loob ng ating ref. Yun na naman yung makakadagdag ng heat load. No? Kaya yun yung mabilis na pagkapal ng yelo dun sa ating freezer. Iwasan natin magbukas-sara para mag-maintain lang yung lamig. Kasi pag na-reach niya yung cooling capacity na kailangan ilagay dun sa ating freezer or dun sa ating chiller, namamatay po ng kusa yan. So yan po yung mga tip ko sa inyo kung paano tayo makatipid sa konsumo ng kuryente, lalong-lalo na sobrang init ngayon ng panahon. Hanggang dito na lang guys, sana nakatulong itong video na to sa mga nagpro-problema kung ano yung mga kailangan nilang gawin para makatipid sa konsumo ng kuryente. So hanggang dito na lang guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to, ay iniimbitan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel and hit mo yung notification bell
para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na gustong makatipid din ng konsumo ng kuryente or balak nilang bumili ng kanilang mga appliances. Kung ikaw may mga katanungan ka, mag-comment ka dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace out.